ika-29 ng Abril. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka dahil sinabi ko na kailangan niyong isilang mula sa itaas. Umiihip ang hangin, saan man nito ibig, at naririnig mo ang ihip nito, pero hindi mo alam kung saan ito galing at kung saan papunta. Gayon nga ang bawat isinilang sa Espiritu." Sumagot si Nicodemo sa kanya, "Paano po pwede ang maito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Guro ng Israel ka pa naman at hindi mo alam. Talagang sinasabi ko sa iyo, alam namin ang aming sinasabi at pinatotohanan namin ang aming nakita, at hindi pa niyo tinatanggap ang aming patotoo. Hindi kayo naniniwala kung mga bagay sa lupa ang sinasabi ko sa inyo. Kaya paano kayo maniniwala kung mga bagay sa langit ang sasabihin ko sa inyo? Walang umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. Kagaya ng pagtataas ni Moises sa ahas sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat naniniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kagaya ng pagtataas ni Moises sa ahas sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat naniniwala sa Kanya. Sa matandang tipan, gumawa si Moises, ayon sa utos ng Diyos, ng isang ahas na tanso at inilagay iyon sa isang poste. Sa pagtingin doon, nabuhay ang mga Israelitang natuklaw ng ahas. Walang pag-aalinlangan na ang Diyos, hindi ang ahas na tanso, ang talagang nagligtas sa kanila sa kamatayan. Subalit pagkalipas ng mga araw, sinamba nila ang ahas na tanso bilang Diyos-Diyosan, at nagsunog sila ng mga insenso sa harap nito. At dumating si Ezekias, hari ng Huda, na nag-alis ng mga altar sa burol. Winasak niya ang nakatayong mga bato at pinutol ang mga sagradong poste. Sinira niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises sa disyerto at tinawag na Nehustan. Nagtiwala siya kay Yahweh ng higit sa sinumang hari ng Huda. Kapag tayong mga Kristiyano ay tumitingin sa krus ni Jesus, hindi natin ito sinasamba. Sa halip, ipinaalala sa atin na ang krus ay hindi ang siyang nagligtas sa atin. Si Jesus, ang tunay na tagapagligtas, ay iniligtas din ng krus sa kanyang pagkabuhay mula sa mga patay. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, ang pagtataas sa krus at ang debosyon dito ay gawain lang ng mga panatiko at mga hangal. Pagsasagawa. Walang katuturan ang iyong pag-aantanda ng krus kung hindi ka nagsisikap na maging isang tanda ng muling pagkabuhay.